Ang pelikula ay nagbubukas sa isang palengke ng isda sa Paris kung saan ang isang buntis na nagtitinda ay nanganak ng isang lalaki. Ang lahat ng kanyang mga naunang sanggol ay mga patay na ng kanyang ipanganak, kaya ipinapalagay niyang patay na rin ang isang ito. Itinulak niya ang sanggol sa isang tumpok ng mga natitirang isda sa ilalim bago bumalik sa trabaho. Gayunpaman, sa sandaling maamoy ng sanggol ang nakakadiri na amoy ng palengke ay umiyak siya ng malakas. Narinig siya ng lahat ng tao sa palengke at agad nilang inakusahan ang babae na nagtangkang patayin ang kanyang sanggol. Sinubukan niyang tumakas ngunit agad siyang nahuli at pinatay. Pagkatapos, ang sanggol ay ipinadala sa isang orphanage na pinamamahalaan ng isang babaeng nagngangalang Madame Gaillard. Lumipas ang mga taon, at ngayon ang sanggol ay isa ng 5 taong gulang at pinangalan ng Jean-Baptiste Grenelle na tinatawag na Raphael. Siya ay may kakaibang talento, isang mataas na lebel ng pang-amoy na nagpapahintulot sa kanya na makilala ang anumang klase ng pabango. Maaaring matukoy ni Raphael ang mga hayop, prutas at bagay sa pamamagitan lamang ng kanilang amoy kahit na ang mga ito ay nasa malayo. Nang siya ay tumuntong sa 13 taon, ibinenta ni Madame Gaillard si Raphael sa isang tannery sa halagang 300. Ang lugar na ito ay isang factory ng mga balat ng mga hayop na ginagawang leather. Masaya ang matandang babae na kumita siya ng malaki ngunit ang kaligayahan na ito ay hindi nagtagal, dahil pinatay ng ilang magnanakaw si Madame Gaillard habang siya ay pauwi. Sa kabilang banda, si Raphael ay naging isang apprentice ng isang malaki at kahindik-hindak na lalaki na nagngangalang Grimel. Mahirap ang buhay sa tannery dahil ang mga manggagawa ay kailangang magtrabaho ng 12 oras sa isang araw, ngunit napatunayang matatag si Raphael at patuloy na nagtatrabaho ng buong determinasyon. Pagkatapos ng ilang taon ng paghihirap, sa wakas ay itinaas ni Grimel ang posisyon ni Raphael bilang isang assistant. Dinala niya ang binata sa lungsod at pumupunta sila sa bawat tindahan upang mag-deliver. Habang naglalakad si Raphael sa masikip na kalye, hinahayaan niyang maamoy ng kanyang ilong ang lahat ng bagong amoy. Siya ay nabighani sa dami ng amoy, mabango man ito o mabaho. Makalipas ang ilang sandali ay kailangang dumalo ni Grimel sa isang pulong sa isa sa mga tindahan, dahilan para maiwan si Raphael na mag-isa. Sinamantala ng binata ang pagkakataong ito at hinayaan siyang gabayan ng kanyang ilong patungo sa isang kalapit na tindahan ng pabango. Puno ito ng mga customer na naroon para bumili ng bago at usong pabango na tinatawag na Amor and Psyche. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagambala si Raphael ng pinakamatamis na pabango na naamoy niya. Agad siyang nabighani at hinabol ang pinanggagalingan ng amoy, natuklasan ni Raphael na nagmumula ito sa isang magandang babae na may pulang buhok na nagbebenta ng prutas. Sinubaybayan niya ang kanyang amoy, at kalaunan ay natagpuan siya sa isang eskinita at nakaupo sa isang mesa. Si Raphael ay lumapit sa likod ng babae at sinimulan siyang amuyin. Sa oras na ito ay biglang humarap sa kanya ang babae. Dahil natatakot ay sisiga na sana ang babae, pero sakto namang tinakpan ni Raphael ang bibig niya. Narinig niyang may paparating sa lugar kaya dinala niya siya sa dilim. Maya-maya ay may dumaan na mag-asawa kaya hinintay sila ni Raphael na makaalis. Sa wakas ay binitawan na niya ang babae. Para lamang matuklasan na hindi niya sinasadyang mapigilan ang paghinga nito hanggang sa mamatay. Sa halip na matakot sa ginawa niya, sinimulan ni Raphael na amuyin ang kanyang katawan mula ulo hanggang paa na parang matako na hayop. Ngunit sa paglipas ng mga minuto, ang bangkay ay nagsisimulang mawala ng amoy ng nabubuhay na tao dahilan para magdusa ang isip ng binata. Nang gabing yun sa tannery ay marahas na sinaktan ni Grimel si Raphael dahil sa pag-alis niya, ngunit walang pakialam ang huli dahil iniisip niya ang pabango ng babae. Nagpasya siya na ang kanyang layunin sa buhay ay makahanap ng isang paraan upang mapanatili ang pabango ng isang tao magpakailanman. Sa ibang lugar sa Paris, ang dating bantog na perfumer o gumagawa ng pabango na si Giuseppe Boldini ay nagdadalamhati sa kakulangan ng mga kliyente. Mula nang itayo ng kanyang karibal ang Amor and Psyche, wala nang pumupunta sa kanyang tindahan. Si Giuseppe ay desperado na sinusubukan na alamin ang formula ng Amor and Psyche sa pagtatangkang buhayin ng kanyang negosyo, pero kahit anong amoy ang gawin niya ay hindi niya matukoy ang lahat ng sangkap. Para bang alam ng tadhana ang nangyayari dahil dumating si Raphael sa pagawaan ni Giuseppe isang gabi na may dalang kargamento ng balat ng hayop mula sa tannery, at doon ay agad siyang namangha sa lahat ng sangkap at amoy. Sa katunayan ay masasabi niya na si Giuseppe ay nag-eeksperimento ng amoy ng Amor and Psyche. Kaya naman ipinaalam ni Raphael sa perfumer kung anong mga sangkap ang nawawala sa kanya at nagboluntaryo pa siyang gawin ito sa oras na yon. Malinaw na nag-aalinlangan si Giuseppe tungkol sa kanyang sinasabi, ngunit binigyan pa rin niya siya ng pahintulot. Ang binata ay nagsimulang maghalo ng ilang mga sangkap na hindi pinapansin ang lahat ng tradisyonal na pamamaraan.
Nang siya ay natapos na, si Giuseppe ay nabigla ng matuklasan na ang walang karanasan na binatang ito mula sa tannery ay perpektong nagaya ang amor and psyche sa isang pagkakataon. Kinabukasan ay binili ni Giuseppe si Rafael kay Grimmel na masayang tinanggap ang malaking halaga ng pera. Ang malaki at kahindik-hindik na lalaki ay dumiretso sa isang bar at uminom ng alak na walang ibang iniisip. Gayunpaman habang pauwi ay may kakaibang nangyari. Habang naglalakad si Grimmel sa isang tulay ay may biglang dumating na karawahe mula sa kabilang panig. Pilit siyang umiwas ngunit siya ay nadulas at nalaglag sa semento na tuluyang namatay. Samantala nagsimulang magtrabaho si Rafael bilang assistant ni Giuseppe na natututunan ang lahat ng tungkol sa bagong gawain na ito. Gumagawa siya ng iba't ibang magagandang pabango na nagtulak sa tindahan ni Giuseppe na sumikat muli. Pagkatapos ay itinuro ng batikang perfumer kay Rafael na ang bawat magandang pabango ay gawa sa 12 amoy. Ngunit ang isang tunay na kaakit-akit ay gawa sa 13 na nangingibabaw sa lahat ng iba pa. Kinabukasan ay tinuruan ni Giuseppe si Rafael kung paano kunin ang amoy ng mga rosas sa pamamagitan ng pagpapakulo at pagpapalapat sa mga ito sa tamang temperatura. Ang binata ay labis na humanga sa buong prosesong ito dahilan para magsimula siyang mag-eksperimento sa kanyang sarili. Siya ay kumuha ng iba't ibang bagay mula sa kalye tulad ng mga bakal na tanikala, isang horseshoe at maging ang alagang pusa ng kanyang amo. Pagkatapos ay inilagay niya ang mga ito sa loob ng aparato ng pabango na umaasa na makukuha niya ang kanilang mga amoy. Kinaumagahan ay nagising si Giuseppe sa malalakas na ingay na nagmumula sa workshop. Nagmamadali siyang pumunta doon para lang matuklasan na si Rafael ay parang nababaliw sa sobrang talino. Inakusahan siya ng binata na hindi nagsasabi ng totoo dahil hindi makuha ng kanyang sistema ang amoy ng mga bagay tulad ng mga metal, at hindi makapaniwala si Giuseppe na sinusubukan ng kanyang assistant na makuha ang amoy ng mga bagay na hindi dapat inaamoy. Nang suriin ni Giuseppe ang loob ng makina, natakot siya nang matuklasan niyang inilagay din ni Rafael ang kanyang pusa. Pinagalitan niya ang binata na sinasabing hindi niya kayang makuha ang amoy ng isang nabubuhay na nilalang. Ngunit ang pahayag na ito ay ikinabigla ni Rafael at doon ay bigla siyang nawalan ng malay. Sa sumunod na mga araw ay nagkasakit si Rafael kaya't siya ay nakaratay. Sinisikap ni Giuseppe ang kanyang makakaya na mapagaling siya ngunit walang magandang resulta. Habang nakahiga at nalalapit na sa kanyang kamatayan, tinanong ni Rafael ang kanyang boss kung may iba pang paraan upang makakuha ng pabango maliban sa paglilinis. Sinabi sa kanya ni Giuseppe ang tungkol sa enfleurage, isang pamamaraan na ginagamit lamang sa lungsod ng Grasse. Ang impormasyong ito ay agad na nagpasigla kay Rafael, at sa loob ng ilang araw siya ay naging malusog muli. Nais niya na ngayong maglakbay sa Grasse at malaman ang tungkol sa bagong pamamaraan. Ang problema lang ay kakailanganin ni Rafael ang tamang papeles para makapag-aral sa lungsod na iyon. Sa kabutihang palad, pumayag si Giuseppe na gawin ang mga papel na ito kapalit ng 100 bagong formula ng pabango. Walang pakialam si Rafael, kaya binigkas niya ang daan-daan na bagong potion mula sa kanyang memorya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang mga papel at tumungo sa kanyang daan palabas ng Paris. Nang maglaon ay makikita natin si Giuseppe na natutulog, hawak ang kanyang mga bagong formula. Lubos ang kanyang kasiyahan ngunit ang kapalaran ay nagkaroon ng isang madilim na pangyayari. Ang bahay ni Giuseppe ay biglang gumuho at namatay siya kasama ang kanyang buong pamilya. Habang papunta sa Grasse, nadaanan ni Rafael ang kanayunan na lubos na nagpaganda sa kanyang kalooban. Siya ay nagpasya na dumaan sa mas mahabang ruta at naglakad sa mga bundok upang panatilihing malinaw ang kanyang paghinga. Sa kalaunan ay umakyat siya sa tuktok ng isang burol at nagpahinga sa loob ng isang kuweba. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay isa lang ang naaamoy niya, ang amoy ng bato. Nagdesisyon si Rafael na manatili doon ng ilang taon at magtatagal pa sana. Ngunit ang mga panaginip tungkol sa babaeng nagtitinda ng prutas ay patuloy na bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Nang sa wakas ay lumabas si Rafael, hinugasan niya ang kanyang katawan sa ulan at nagkaroon ng isang pagbabago sa kanyang buhay. Wala siyang amoy dahilan para maramdaman niya na wala siyang kwentang tao. Sa sandaling ito ay sumumpa siya na patutunayan niya sa mundo na siya ay isang pambihirang tao. Kasunod nito ay bumalik si Rafael sa kalsada at patuloy na naglalakad ng ilang araw. Malapit na niyang marating ang Grasse nang bigla niyang naamoy ang isang nakakamangha na pabango na mas mabango pa kaysa sa babaeng nagtitinda ng prutas. Maya-maya ay may dumaan na karwahe, at natuklasan niya na ang bango ay pagmamay-ari ng isang magandang babae na nagngangalang Laura. Tuwang-tuwa na tumakbo si Rafael papunta sa Grasse at sinundan ang naaamoy ng kanyang ilong hanggang sa makarating siya sa mansyon ng babae. Pumuslit siya sa loob ng hardin at pinagmasdan si Laura mula sa malayo at desperado na sinusubukan na makalapit sa kanya.
Gayunpaman, ang kanyang masayang sandali ay naputol nang papasukin si Laura ng kanyang ama na si Antoine Riquez. Kinabukasan ay nagsimulang magtrabaho si Rafael sa isang tindahan ng pabango kung saan natutunan niya ang sining ng enfleurage. Siya ay nasa ilalim ng pangangasiwa ni Madame Arnolfi at ng kanyang kasintahan na si Dominique. Ang proseso ay binubuo ng pagpiga sa mga bulaklak papunta sa taba ng hayop at pagpapakulo sa mga ito sa isang malaking lagayan upang kunin ang kanilang amoy. Isang gabi ay nagpasya si Rafael na kumuha ng isang bayaran na babae, ngunit sa halip na magsaya kasama niya ay pinukpok niya ang ulo nito gamit ang isang kahoy. Nang siya ay patay na, pinutol niya ang kanyang buhok, tinakpan ang kanyang buong katawan gamit ang taba ng hayop, pagkatapos ay binalot ito ng isang piraso ng tela. Pagkalipas ng ilang oras ay tinanggal ni Rafael ang taba at inilagay ito sa isang komplikadong proseso na sa wakas ay nagpalabas ng amoy ng tao. Dahil nalulugod sa kanyang sarili, inilagay ni Rafael ang pabango na ito sa unang bote mula sa 13 na nagpaplanong hanapin ang lahat ng tamang amoy para sa perpektong pabango. Sa pagdaan ng mga buwan ay nagsimulang pumili si Rafael ng mga babae, kadalasan ay mga bata at magaganda na kahanga-hanga rin ang amoy. Pinapatay niya ang mga ito at inuulit ang kanyang proseso ng pagbalot ng taba upang kunin ang kanilang mga amoy. Isa-isa niyang nagawa at natapos ang 12 na amoy sa kanyang koleksyon na kakaibang pabango. Pinaghalo ni Rafael ang lahat ng mga potion na ito at lumikha ng isang malakas na pabango. Napakalakas nito dahil nang hindi sinasadyang naamoy ito ni Dominique ay nagbago siya mula sa isang agresibong tao patungo sa isang napakamasunurin na tao. Nasabik si Rafael sa kanyang pagunlad ngunit kailangan pa rin niya ang ika-13 amoy. Kaya pinili niya ang perpektong biktima para dito at ito ay walang iba kundi ang maganda at perpektong babae na si Laura. Gayunpaman, alam ng kanyang ama na si Antoine Riquez na may masama na nangyayari sa Grass. Ayaw niyang ang kanyang anak na babae ang susunod na biktima ng misteryosong serial killer, kaya isang umaga ay inayos ni Riquez ang kanilang mga gamit at lumabas ng bayan kasama ang kanyang anak na babae. Inaasahan niyang malilinlang niya ang pumapatay sa pamamagitan ng pagpapadala ng walang laman na karwahe sa kabilang direksyon, habang sila ng kayang anak na si Laura ay naglalakbay sakay ng kabayo patungo sa isang liblib na monasteryo. Sa kasamaang palad ay napansin agad ng ilong ni Rafael na humihina na ang amoy ni Laura, inayos din niya ang kanyang mga gamit at sinimulang sundan ang kanyang amoy upang mahanap ang eksaktong kinaroroonan ng mga ito. Pagbalik sa Grass, aksidenteng nahila ng isang asong kalye ang isang piraso ng buhok mula sa tirahan ni Rafael. Napansin ito ni Dominique na patuloy na naghuhukay, at hindi nagtagal ay natagpuan ang lahat ng mga damit at buhok ng mga patay na babae. Samantala, dumating sina Riquez at Laura sa isang malayong hotel at inupahan ang lahat ng kwarto. Pumili si Riquez ng isang silid na walang bintana at ikinulong ang kanyang anak na babae para sa gabi. Ngunit hindi nito napigilan si Rafael na masundan ang kanyang amoy at kalaunan ay pumasok siya sa silid ng mga tagapaglingkod. Pagkatapos ay ninakaw niya ang susi mula doon at sa wakas ay nahanap si Laura. Kinaumagahan ay sinuri ni Riquez ang kanyang anak at natakot nang malaman na patay na ito. Samantala, si Rafael ay nasa malapit na kagubatan kung saan mabilis niyang natapos ang pagkuha ng amoy ni Laura. Idinagdag niya ito sa iba pang 12 upang sa wakas ay lumikha ng kanyang panghuli at kaakit-akit na pabango. Ang tuwang-tuwa na si Rafael ay nagpatuloy sa pagsinghot nito ngunit bigla siyang nilapitan ng mga pulis. Natagpuan nila ang lahat ng katibayan upang ikulong siya sa pagpatay sa ilang kababaihan. Agad na inaresto si Rafael ngunit nagawa niyang itago ang pabango sa kanyang bulsa. Makalipas ang ilang linggo, ihaharap na si Rafael sa isang pampublikong seremonya sa harap ng mga mamamayan ng Grass. Isang council lord at isang grupo ng mga gwardya ang nagpakita upang dalhin siya palabas ng kanyang selda. Ngunit habang papalapit sila ay binuksan niya ang bote ng pabango na may malisyosong plano sa isip. Ang eksena ay biglang lumipat kung saan makikita natin si Rafael na dumating sa pampublikong seremonya na nakasuot ng mamahaling velvet na damit, at naglagay din siya sa kanyang leeg ng ilang patak ng kanyang nakakaakit na pabango. Nang maamoy siya ng mga tao sa malapit ay napaupo sila, na namamangha sa presensya niya. Naglakad si Rafael sa entablado kung saan dapat siyang patayin sa harap ng publiko. Ngunit ang kanyang amoy ay nakakalasing kaya agad siyang idineklara ng hukom na inosente. Sumunod ay naglagay si Rafael ng pabango sa isang panyo at sinimulang iwagayway ito para kumalat ang amoy. Ang buong pangkat ng mga tao ay nahulog sa isang estado ng ganap na kasiyahan kaya't ang obispo ay nagpahayag na si Rafael ay isa talagang anghel. Ang hindi pa naaapektuhan dito ay si Riquez, na nasa terrace na hindi pa naaabot ng pabango. Kasunod nito ay pinalipad ni Rafael ang kanyang panyo sa hangin, at hindi nagtagal ay naamoy ito ng karamihan.
Naging sanhi ito ng pagkawala ng isip ng lahat at ang lahat ng mga tao ay nagsimulang magsagawa ng isang malaking kasiyahan. Iniisip din ni Rafael ang kanyang sarili sa babaeng nagtitinda ng prutas at napagtanto na hindi pa niya nakikilala ang tunay na pag-ibig. Sa sandaling ito ay umakyat si Ricky sa entablado na handang patayin si Rafael ng mag-isa, ngunit naamoy din niya ang kapangyarihan ng pabango at napaupo sa sahig at tinawag si Rafael na kanyang anak. Makalipas ang ilang oras ay nagising ang mga taong bayan at nalulula sa kahihiyan. Si Rafael ay wala kahit saan at si Dominic ay inaresto kapalit niya dahil ang mga damit at buhok ay natagpuan sa kanyang tindahan. Siya ay pinahirapan sa loob ng 14 na oras at kalaunan ay pinilit na aminin ng krimen na hindi niya nagawa. Samantala, bumalik si Rafael sa mabaho at pangit na palengke ng isda ng Paris kung saan siya ipinanganak. Siya ay nakaramdam ng kalungkutan at alam na ang kanyang buong buhay ay walang pag-ibig, kaya huminto si Rafael sa gitna ng kalye at ibinuhos sa kanyang ulo ang buong bote ng pabango. Ang amoy ng pabango ay napakalakas kaya naging dahilan nito para magmadaling lumapit ang mga tag-aron sa kanya. Sila ay pumaibabaw sa kanyang katawan upang lamunin siya dahil nababaliw sila sa lakas ng pabango. Kinaumagahan ng tanging natitira kay Rafael ay ang kanyang damit at isang patak ng pabango. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!